Mga kababayan, isang mapagpalang araw po ng Huwebes, April 30, 2026. Patuloy po tayong nakamonitor ngayon sa lagay po ng ating panahon. Aalamin natin yung banta ng posibleng sama ng panahon na mabubuo po sa pagpasok po ng buwan ng Mayo. Pero bago ho natin ipagpatuloy, please huwag niyo po muna nakakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel bilang pagsuporta na rin. Maraming salamat po. So dito po muna natin unahin, no? Naglabas po ang pag-asa na tinatawag ho natin na Tropical Cyclone Threat Potential. Ito po yung sinasabi natin na banta ng bagyo na mabubuo sa first week and sa second week po ng May. So ngayon po, kung makikita nyo sa ating mapa, sa pagitan po ng May 4 hanggang sa May 10, meron pong dalawang low pressure area ang lalapit po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Parehas ho ito na nasa low chance sa category para maging tropical depression o tinatawag din natin na mahinang bagyo. Ngayon marami nagsasabi, 'di ba, nasa super El Nino pa tayo o nasa El Nino, tag-init pa tayo ngayon. Ngayon po dahil sa climate change at pagbabago ng panahon, mas mapapaaga po ang tag-ulan o yung tinatawag din natin na rainy season. Usually pag mga tag-ulan, pagdating pa yan ng July, August, mga bare months. Ngayon wala pa rin ang habagat. So yun yung nagiging hudyat natin. So ngayon po, etong dalawang low pressure area nating na-monitor sa May 4 hanggang sa May 10, hindi yan nakikita ng magiging malakas or magiging super typhoon. Bagamat banta yan sa magiging unang bagyo sa Mayo, patuloy nating i-monitor yan at yung mga lugar na posible po nitong madadaanan at maaapektuhan. So yung LPA na yan o banta ng posibleng bagyo, meron na rin pong tinatawag na dalawang track, no? Ito po. Narito po ang karaniwang track ng tropical cyclone o bagyo para sa buwan po ng Mayo. So explain ko pong mabuti. Ang track number 1 natin, posible pong mabuo sa bahagi ng Western Pacific at papasok po sa loob ng PAR, liliis at magre-record po pasilangan patungo sa bahagi ng Japan. Yan yung sa May 4 hanggang sa May 10 na banta ng sama ng panahon o banta ng bagyo. Yung track number 2 natin, makikita nyo naman sa screen natin, no? Itong track number 2, posibleng mabuo po yung bagyo na yan sa bahagi ng Western Pacific, papasok sa loob ng PAR at tatama po sa Central Luzon at tutungo sa bahagi po ng South China Sea. So dalawang senaryo, dalawang track ang ating patuloy na minomonitor. So kahit mainit yung nararanasan natin ngayon, no, umaga, tanghali, bandang hapon, nagkakaroon na ho ng tinatawag natin ng transition po, no? Transition ng tag-init papunta sa tag-ulan season. So medyo mapapaaga. Pero eto, explain ko sa inyo mabuti. Yung tinatawag na mahabang tag-init, yung super El Nino, actually mararanasan pa yan late 2026. So wag tayo masyadong maging atat. So ngayon, ano po ba yung aasahan natin? Ngayon, explain ko sa inyo mabuti. Ipakita ko yung mapa, ha. Ito po mga kababayan, ipakita natin para din klaro at clear sa ating mga kababayan at maunawaan pong mabuti. So kung makikita nyo ho sa ating pinaka-screen o sa ating pinaka-mapa, ito po yung ating live na mapa ngayon. Makikita nyo mabuti, meron tayong hangin o easterlies o yung maalinsangang hangin na nanggagaling ho sa may karagatang Pasipiko. Pero bandang silangan, makikita nyo mabuti, meron tayong low pressure area na minomonitor. Bagamat etong LPA ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito yung sinasabi natin na banta ng sama ng panahon na papasok sa May 4 hanggang sa May 10. Bagamat malayo pa siya, hindi pa siya itinuturing na banta sa ating bansa. At sa ngayon ho, wala pa naman itong direktang epekto sa anumang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, no? Pero may mga pag-uulan tayong nararanasan at aalamin natin kung ano ba yung dahilan o sanhi ng mga pag-uulan na yon. Yun ay banta na ba ng bagyo o pagpaparamdam na ba ng bagyo? Hindi pa po, no? Sa latest update natin, wala tayong anumang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Klaro tayo at clear tayo dyan. Pero sa tinatawag po natin na forecast weather condition, isa-isahin natin. Sa area po ng Eastern Samar, sa may Southern Leyte, parte po ng Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Davao Oriental, ang mga lugar ho na yan ay makakaranas ho, lalo bandang hapon, medyo paggabi, ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa easterlies. Alam nyo, ang easterlies, maalinsangan at mainit na hangin yan. Pero ang easterlies, nagdadala din ng mga pag-uulan dahil yan po ay may epekto. Yung easterlies, mainit na hangin, nagiging mga localized thunderstorms bandang hapon po at sa gabi. Kaya kahapon, yung mga nakaranas ng mga pag-uulan parting Metro Manila,
dahil po yun sa localized thunderstorms na dulot din po ng easterlies. So mag-ingat yung mga lugar na binanggit ko sa banta ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. Sa parte po ng Metro Manila, nalalabing bahagi po ng Luzon, Visayas at dito po sa may parting Mindanao, apektado din ng easterlies. Ito po yung hangin ng easterlies, ha. Kitang-kita nyo pong mabuti, lumalawak talaga. Walang umiihip sa kanya pababa, no, o walang ridge of high pressure area. So Metro Manila, ilang bahagi ng ating bansa, easterlies pa rin ang makakaapekto. May mga tsansa ng mga pag-uulan dahil po sa mga localized thunderstorms bandang hapon at sa gabi. So ngayong araw po ng Biyernes, Huwebes po, no? Ngayong araw po ng Huwebes, ano bang aasahan natin sa sama ng panahon o banta ng sama ng panahon, no? Ito po, mataas po ang tsansa ng maulap na kalangitan. Ulitin ko ulit, mataas ang tsansa ng maulap na kalangitan sa may mga pulong-pulong pag-uulan sa umaga pa lamang, no, sa silangang bahagi po ng Visayas, Caraga at Davao Oriental. So sa hapon naman, mas maraming mga lugar ang makakaranas ng maulap na kalangitan with isolated rains sa malaking bahagi po ng Mindanao, Visayas, Bicol Region, Ilocos Region at Cordillera. So mag-ingat po tayo at maging alerto sa mga posibilidad na pwede pong mangyari. Ito para malino din sa atin mga kaibigan, etong nakikitang low pressure area, may mga tsansa pang magbago ito, ha. Pwede itong malusaw habang lumalapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat wala itong direktang epekto, maging alerto at maging handa dahil nagbabago po ang kilos, track at direksyon po niyan. Ngayon po, ito namang sinasabi natin na maagang pagpasok ng tag-ulan. Bakit daw ganun? Kasi wala pa, nasa tag-init pa tayo. Yan po dahil sa tinatawag dati na climate change o yung mabilisang pagbabago ng panahon natin. Na kahit wala pa sa tag-ulan, pumapasok na po, nararamdaman na natin, no? Medyo nagkakaroon na ng transition yung init, medyo naiibsan na, nababawasan na ng konti dahil sa mga pag-uulan sa bandang hapon at sa gabi. Dahil yan sa easterlies, no? Pero ngayon, wala pa tayong habagat, ha? Wala pang epekto ng habagat, and ang habagat ay manggagaling at mabubuo po dito sa kanlurang bahagi ng Luzon. Wala pa, pero kung papansinin nyo mabuti, itong kanlurang bahagi ng Palawan, dyan kasi nabubuo yan, yung hangin unti-unti na ring nade-develop. So ang habagat o southwest monsoon, aasahan natin yan pagdating pa yan ng June, July, August at mga bare months, no? Ngayon taon din ng 2026, sa pagtatala po ng Pag-asa, nasa 19 hanggang 20 na bagyo ang papasok po sa loob ng ating bansa. Pero hindi naman lahat yun malalakas, meron doon mahihina, merong papasok lang sa loob ng parbe, magre-record iba't ibang senaryo. So mas maganda lagi kayong mag-antabay sa ating mga weather update para palagi ko kayong ma-update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at